Hi everyone, this is Cece and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. Ang weather namin dito today sa Silang Cavite is maulan pa rin. So 3 days nang umuulan, hindi ko pa nabibisita yung mga sakalan sa veranda. So I guess basang-basa na naman yung potting mix. Since maulan sa veranda, hindi tayo pwede doon. So I decided to moist yung mga cacti na nandito sa garage area. So, lahat ng variegated Gymnocalcium, Astrophytum asterias, and even the Kabuto, the Golden Barrel, Mellow Cactus, and Rainbow, Mirio, nandito lang sila sa garage area ko. Dito ko lang talaga sila plano ilagay kasi hindi pa ako masyado sure kung pwede na ba silang i-ROS kasi some of them are not yet well-rooted, some are well-rooted. So, for the meantime, dito muna sila habang pinag-aaralan ko pa kung paano ko ba talaga sila mapapa-stable. So far, yung kanilang color naman is still pretty and very colorful. So, yung iba naman dito is newly potted lang din. I think wala pa silang 1 month yung iba naman matagal na. So, paano ko ba nalalaman kung it's time to moist na yung mga cacti ko dito sa garage area? So, first, tinitingnan ko muna yung mga cactus if they have wrinkled skin. So, pag kulubot na yung mga balat nila or skin nila, ibig sabihin dehydrated na sila. Kung hindi naman sila wrinkled skin, ang tinitingnan ko din is yung top dressing na cultured soil, which is pag light color na or almost gray na yung color, it's time for me to moist. Tapos sa Acadamas soil naman, pag light yung color, katulad ng nakikita nyo right now sa video, it's time to moist na. So nag-iiba yung color ng cultured soil and Acadamas soil pag basa. So yung cultured soil, nagiging black na black siya pag namomoist siya or nababasa. Ang Akadama soy naman is nagiging dark brown in color. Makikita niyo yung difference sa video kasi close up naman yung ginawa kong pag-video ng pag-moist ko sa mga cacti. So, bakit nga ba moist lang ang ginagawa ko, hindi dilig? Kasi right now, mataas ang humidity namin dito sa Silang Cavite area. Tapos umuulan pa, since bare months na nga, malamig na. So, marami silang moisture na nakukuha bukod pa sa morning dew. So, parang hindi advisable na diligan sila kasi baka magka-root rot and then malusaw sila since yung iba nga sa kanila is hindi pa well-rooted. So, ang ginagawa ko lang since na pumasok yung bare months is puro moist na lang. So, once a week or every 2 weeks ako nagmo-moist. Depende sa assessment na ginagawa ko kung dry na. One way also to assess if time nyo na bang i-moist yung mga cacti nyo is that if you carry the pot, magaan siya pagka wala siyang moisture sa soy mix. Pag medyo mabigat pa, so moist pa yung soy mix niya sa loob. So, it's another way, bukod dun sa titignan natin yung top dressing, is yung weight din ng pot. So, yun lang yung tips na masashare ko sa inyo tungkol sa pagmo-moist at kung paano natin malalaman kung dapat na bang i-moist yung mga cacti natin. So, enjoy watching while I'm flexing to you yung collection ko ng variegated Gymnocalcium, Astrophytum asterias, as well as the Super Kabuto, the Golden Barrel, Rainbow, and Mellow Cactus. So, enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.